So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Gian. Okay guys, so balik tayo sa Vuelta Balentong. Ito na yung huling battle na re-reviewin natin na hindi or wala sa tournament, no? Kasi may isa pang battle sa Vuelta Balentong na hindi pa natin na-review. Yun yung kay Hespero Casper vs Mimak, diba? Mimak, diba nga pinimimak? Basta yun, Cancer pala, sorry. Tama ba ako? Cancer. Okay, Cancer nga. So next na kasi yun eh. So bukas yun na yung yun na yung re-reviewin natin. So starting tomorrow, episode 901 hanggang 904, first round ng 2x2 2024 or sabihin natin 2x2 squared, no? Kaya big shoutout sa atin kasi itong battle na re-reviewin natin is ito yung pang 900 episodes natin. So props sa ating lahat kasi sobrang consistent natin. Every 8 PM andyan tayo upload. So yun, alam ko naman na sa tuwing nawawalan ako ng battle na re-reviewin, andyan kayo para reviewin ko yung mga request nyo. Kaya shoutout sa inyong lahat, syempre sa akin din, sa ating lahat, no? So hindi tayo unti-unti na tayo nag-e-exist sa battle rap, 'di ba? Kasi kung napanood niyo na yung laban ni Saint Ice kay Poison 13 sa Motus, nabanggit tayo doon. So nabanggit tayo doon ni Saint Ice. So it's a pleasure, no? Na syempre unti-unti na tayo nakikilala, nag-e-exist tayo sa battle rap. So yun, hindi ko naman nakalain, no? Naabot tayo sa ganun. Kaya I'm so happy na malayo na rin yung narating natin, pero we keep on moving forward dahil hindi pa to, no? Kailangan pang maging mas masipag pa. So yun, gusto ko lang i-express yung yung expression ko dun sa narinig ko na yun na linya. Although hindi siya ganun ka, alam mo yun, simpleng linya lang siya, pero yung mabanggit tayo, yung masulat tayo ni Saint Ice sa mga verses niya, it's a pleasure, di ba? We're existing na sa battle rap, kaya game, di ba? Tuloy-tuloy lang. Papasok na tayo sa malapit na tayong mag 3 years old sa channel sa YouTube, no? We've been here 2022 July 1, 2022 to be exact, and ito na, pa 2025 na tayo and still we're consistent. Kaya props sa ating lahat. So yun, proceed tayo. Kilan versus Don Rafael. Nung live, to be honest, binoto namin si Don Rafael dito kasi marami nga kami, di ba? Yung ang girlfriend ko, yung kasama ko. Big shout kay Kenneth Agudo, shoutout sa'yo, boss. Shoutout kay Bossing. Tapos yung mga kasama niya, may mga kasama rin siya. So kami, parang nagtanungan kami kung sino yung panalo para sa inyo dito. And ang binoto namin doon is Don Rafael. And ayun, tignan natin kung ano yung magiging judging natin sa battle na to, through online or replay. Kung mababago ba yung decision natin na magiging kilan ba yung boto natin sa replay, or magi-stay tayo or magi-stick tayo sa vote natin nung live na Don Rafael. So ayun yung aalamin natin. So game. Nanalo ng coin toss si Don Rafael. Pinili niya mauna si Kilan. Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin to. Adjust natin onto yung echo or yung audio. Pakinggan natin to. Unang banat, Vuelta Balentong 11. Kilan. Abak muna tayo, G. Boss, check mo cellphone na ito. Baka naka-register sa PSP. Okay. So, alam ko nabanggit ko na to nung review natin nung day 1 ng Ahon 15, 'di ba? Ahon 15 match-up reviews, kung napanood nyo yun. So, meron akong sinabi doon na itong Vuelta Balentong 11 kasi kasabay niya yung PSP Davao, which is yung semifinals ng
ng Matira Miami. Magkasabayan sila. Same date, 'di ba? So ayun yung pinupunto ni ano dito ni Kilan na baka naka-register kasi 'di ba meron silang pay-per-view that time yung ano event na yun kaya. Yun. Yo! Bossing! Kamusta ang buhay-buhay? Si Don Rafael? Magaling yan. Malakas. Hindi. Nung nalaman ko ito kalaban, sabi ko kay Alaric, game. Nung nalaman niya ako kalaban, nag-lock ng FB, tas Arabic name. Kaya no choice ako kundi stock yung GF, baka may angulo eh. And guess what? Tumpak. Yung pangalan, Korean, yung profile, Ongbak. Pangalan mo, Rafael, nilagyan mo ng Don. Bakit? Para magmukha mayaman ka nga. May padon-don ka pa, umalis ka dito, dun ka nga. Di ka ba nagsisisi sa pangalang nagawa? Don, mukha ka nagsiswimming sa baha. Yan sinasabi mong bagong estilo, yan ang napaglumaan ko. Yan ang katotohanan, wala kang laban kahit pagtulakan bro. Mukha pa rin mahirap pag yumaman to. TF mo dito, panggulaman mo. Kamukha mo yung mga tumatambling sa India, tas gumaganto. Tas sasabihin mo, manok ka ng San Juan, manok ka ng San Juan. Huminahon ka ho pa. Kung totoong manok ka ng San Juan, tumilaw ka muna. Ako, taga-Tabinlawa. Totoo. Sa amin, araw-araw swimming. Kasama mga kaibigan na tamban. Ikaw, nakakaligo ka lang sa inyo kapag piyesta ng San Juan. Okay. Pero maiba. Di ba kayo unan ng lahit sa Motus? Kesyo magkakatunog. Netong si Ulaga, di rin pinalampas. Tinira yung baliktakan ni Casper. Rizal, Lasir. Puta, kamusta naman si Tulala? Sa mukhang makapal, ako ang sampal! Ako! Tangina, mga baliw kayo! Tapos sa liga nyo, bawal damay at bastos. Para kakaiba, yun ang kanilang napili. Bawal ang bastos, tapos yung may-ari, nag-costume ng tite. Shernan. Alam mo, pinagkaiba natin, kapag may battle sa amin, si boss, gusto niya, imbitado siya, legit. Kaya nila mo ng inggit. Bukod tangi na pulo, na di interesado yung incheck. Malakas yun. Ipagtatanggol mo, tanga ka na lang kapag ginawa mo pa yun. Asintado baon. Tsaka paano mo sasabihin direkta, taga-pulo ka, apektado ka doon. Okay. Matapos tira-tirahin, bumabattle na rin sa Motus. Diba, tangina neto, dahilan niya maganda camera kasi sa pulo, bibo. Panay ang sip-sip, hingi ng battle sa Team SM. Kaya nga di ako bilib dyan. Katangahan, di ba? Pwes di ka na makakahingi, ngayon binigyan kang isa. Kaya imposible tayo na mag-draw. Di ko tinutuko yung pang-paintbrush. Nagtataka ako, ba't nakapasok to? Niwala ka nga dyan gate pass. Dito ba kami yan ang sugat na natamo? Kukit mukha mo, daming pekas. Kung susuotin mo sapatos ko, magdodoble ka ng medyas. Kaya sa mga susunod dito, sige lang, baka masanggo ang mukha, tsaka makaltukan ko pa. Ngayon nasampulan ko siya, tinapat ka sa bata ni M-Site. Katapusan mo na. Okay. Ina yung linya talaga ni M-Site na katapusan mo na. Pumatok talaga yun eh. Pero parang ginagawa na lang siyang pandagdag sa hype or pandagdag sa mga jokes na dala, no? Laban niya yun kay I think kay Sak Maestro. Sabi ni MZ, pag binirikta mo yung MZ, katapusan mo na. So, ayun, ginagawang angulo yun or ginagawang pandagdag sa mga jokes yun ng mga battle MC na lumalaban. Or ang nagiging datingan is joke, no? Yun yung, ewan ko, di ko alam ba't ganun eh, pero yun yung nagiging result kapag ginagamit yun ng ibang MC. Matatawa ka. So, ayun, going back, Kilan, para sa akin, nag-focus si Kilan sa entertainment sa round 1, sa jokes, 'di ba? Yun talaga yung naging para sa akin kung paano ko siya narinig, kung paano ko siya napanood, kung paano siya napakinggan. Yun talaga yung naging outcome nun sa akin.
okay yung mga jokes ni Kilan, pero medyo para sa akin, napapanood ko naman na si Kilan, or na-review ko naman si Kilan sa mga past battles niya sa flip top, sa Motus. Masasabi ko na sobrang effective talaga ni Kilan pagdating sa entertainment or jokes na ganun, no. Siguro dahil small room and ito sa big stage, no. Siguro para sa akin, laban niya kay Dave Denver sa 1 minutes, 'di ba? Effective din siya doon. Nalaglag yung pustiso niya. So effective din si Dave. Si Kilan nung nung time na 'yon. Pero medyo sabi ko nga, 'di ba? Binoto namin si Don Rafael nung live kasi isa to sa mga dahilan kasi medyo nakukulangan ako sa performance ni Kilan sa round 1. Although ito yung pinakamalinis niya so far, no? Kasi sa pagkakaalam ko 2 and 3 may konting I don't know, hindi ko na rin masyadong matandaan. Pero ito yung round 1, ito yung masasabi ko nga pinaka malinis na approach ni Kilan, pero nakulangan lang ako sa siguro seryoso mga linya, mabibigat na linya, direct punches. Yun dun ako nakulangan kasi alam ko kaya rin naman ni Kilan dumirekta or magbigay ng solidong suntok Pero more on ang nangyari kasi more on si Kilan dito, more on jokes and comedy, entertainment yung dala niya. So hindi ko masyadong maramdaman yung pinaka punches, 'di ba? Yun, sa akin lang naman, no. So it's a style clash for me. Kasi napanood ko na rin naman si Don Rafael. So para sa akin mas mas mabibigat yung mga bara ni Don Rafael sa mga past battles niya. Pero tignan natin kasi hindi pa naman natin siya napapakinggan. So mas madi-differentiate natin to kapag pag napakinggan na natin si Don Rafael. So set aside muna natin yung performance ni Kilan, pero yun lang yung masasabi ko sa kanya. Medyo nakulangan ako sa dala niya dito. So game. Sa mga bara mo, wala akong tiwala. Ako daw yung lumalangoy sa maduming tubig, ikaw nga yung mukhang pirana. Tapos si Sierra nagsusuot daw ng costume ng titi. Gago ka, tol. Nilalait-lait mo, ikamukha mo yun. Buelta Valentong! Star-studded yung event, talagang big stage na po. Tas big break pa to! Pero wala akong baki sa opportunity binigay, mag-freestyle ako! Freestyle, Ken! Freestyle ka! Don Rafael sa flip top! Sold out yung tickets, laki na naman ang kinita ni Arik dito. Pero boss, alam mong nagsibili ang mga yan dahil sa comeback battle ni Sinyo! Pero speaking of Sinyo, sa mga lumang laban mo, lagi mong sinasabing ikaw yung batang Sinyo. Batang Sinyo. Angas mo po. Teka, tanongin natin Sinyo, payag ka? Panganay mo to? O, diba? Nangasim yung itsura, parang gusto pang banatan ka. Paano di mo kamukha si Sinyo? Mas hawig mo yung kalaban niya. Gago. Si Shernan at Kilan ang patunay na magkakamukha mga tao sa munti. Gago. Tinira si Shernan, galing siyang pulo. Mga tao sa munti. Mga taong napunta sa baba, yung haba imbis na sa binte. Sa sobrang haba ng baba, hindi napipicturean ng 1 by 1 nung bata to. Pag pino-forehead kiss mo girlfriend mo, nasusungal-ngal siya ng baba mo. Tapos yung bunganga mo malaki, dahil dyan yung boses mo may surround sound feature. Pag ganyan yung bunganga, yung pagkaing bite size dyan, 1 kilo. Tapos yung mga sungki mong ngipin, di yan kaya ng braces, dapat barbed wire. Pag ngumingiti ka, yung mga ngipin mo, parang nagagang sign. Sungking ngipin, mahabang baba, malaking bibig. Yan ang kabaliktaran na salitang masterpiece. Ako, kamukha ko yung asawa ni Ann Curtis. Ikaw, mukha kang anglerfish.
Freestyle to. Pero speaking of ngipin, nung 1 minute sinadya niyang ilaglag yung pustiso niya para sa palakpakan. Anong kala mo ang solid? Kilan, hindi porkit may battle, maglalabas ka ng pambukas ng soft drinks. Okay. Tapos sasabihin, hindi sadya. Sige, sabihin natin hindi sadyang humawak ka muna sa ilong at yung kuko para di masyadong halata. Sabihin din natin hindi sadyang sa round 3 nalaglag para di marebatan. Tapos di ba hinayp ka ni Jonas bago laban at nalaglagan siya ng pustiso, alam niyong lahat yan. Paano na lang kaya kung si Sir Deo nag-hype sa'yo? Baka di ka sadyang mahubaran dyan. Baka di ka sadyang mahubaran dyan. Kaya pala confident kahit walang polydent. Ang kulit mo, Tito Bagang. Nalaglagan na si Jonas, tas sumunod ka naman. Pangalawang beses na yan. Okay. Pero sige makulit, laban sa kupal. Gawin mo na lahat, makapagpaganda lang ng round. Pag sinadya mo ulit ilaglag yung pustiso mo, sisipain ko yan papunta sa crowd. Freestyle to, freestyle. Oh, freestyle to at taste your own medicine kasi ganito lang din yung ginawa mo. Gimmick na planado, scripted ka masyado. Kaya sana ay tanda mo yung introng hinanda ko. Ngayon ikaw naman tatanungin, ano pakiramdam ba natin ng freestyle na kabisado? Rick, kahit freestyle, yung opportunity mong binigay, nilamon ko. Lord, ang laki ng ambag niya sa Pinas, sana siya lang yung Chinese na pagpalain nyo. At sa mga senador namin, maraming tinutupad na pangarap to. Huwag nyo hahayaan umalis sa bansa si Arik Go. Kaya flip top game! May round 2 at 3 pa ako, wala kang takas, tsak makakorner ka dyan. Tila Righteous One na nag-camouflage ang kanyang kahahantungan. Kasi makakapagtago ka lang, pero di mo ko matatakbuhan. Time. Yo, yun na ba yun? Okay. So, round 1 nila, both, iba, no? Iba. Sa round 1 kasi ni Don Rafael, nung live, sobrang, para sa akin, sobrang sobrang diin na mga binitawan niyang linya. Pero, itong, napanood ko siya replay, so, masasabi ko na round 1 nila both is nag-uunahan no? Pwedeng sabihin natin lamang si Kilan, pwede natin sabihin lamang si Don Rafael, ganun so nag-uunahan siya in terms of performance. Sa sulat naman sa sulat, yes, magkaiba kasi mas well-rounded si Don Rafael in terms of written di ba? May jokes, may mga seryosong linya, 'di ba? Kita niyo 'yun, 'di ba? Balanse yung jokes at mga seryosong mga punchline. Kikilan kasi more on entertainment talaga. Doon siya nag-stick, which is ayun talaga yung estilo niya. Kay Don Rafael naman, alam ko more on seryoso, technicals talaga yung baon nito, and sinubukan niya na luminya kung nasang linya si Kilan, and para sa akin mas pumalag naman pumalag naman si Kilan, si Don Rafael doon. Nakahabol naman siya, hindi naman siya napag-iwanan ni Kilan sa comedy, no? Kaya para sa akin mahirap, pero tangin, ang hirap talaga. Gusto kong ibigay kay Don Rafael yung round 1, pero feeling ko yung performance ni Don Rafael is hindi niya pa totally nakuha yung pinaka-peak or yung pinaka-momentum niya sa round 1. Kaya itatabla ko yung round 1 sa score na 8 points. So medyo mababa yun. Medyo nakulangan kasi ako sa both doon sa kay Kilan na kulangan ako sa performance niya, na sabi ko alam ko kaya ni Kilan na tumektikal, sumabay sa technical at sa mga seryosong bara. Pero ang ginawa niya, nag-stick siya sa performance niya or sa style niya na jokes, and yes, effective yun, pero nakulangan nga ako. Kay Don Rafael naman, style clash kasi to no? Kay Don Rafael naman, so knowing Don Rafael sa mga past battles niya, alam ko na mas mas effective siya sa pandidikdik, sa mga seryosong bara, sa mga punto, 'di ba? Pero
nakuha pa rin ni Don Rafael yung mga jokes, no, na patok din sa tao. So, 'di ba? Ang hirap mag-decide kung sino yung lamang. Ano talaga to? Para sa akin, initial decision is a tie, or pwedeng Don Rafael nga, pero mas balance kasi mas balance din si Don Rafael. Pero yon, para sa akin, hindi naman enough yun, or sabi ko nga, hindi nakuha ni Don Rafael yung pinaka-peak ng round 1, kaya hindi niya totally naiwanan si Kilan sa round 1. So, sana naintindihan nyo yun. It's a pantay talaga no? Pantay. Malakas si Kilan sa pinakita niyang performance, malakas din si Don Rafael sa pinakita niyang performance. Pero hindi ko naman nakitaan si Don Rafael na nakuha niya yung peak or yung momentum niya. Si Kilan ganun din. So yun, tie ko muna to sa 8 points. Nagkakapaan pa yung dalawa. So sana 2 and 3 makita natin yung difference ng dalawa. Lalo. Okay, game. Huwag kayo sumigaw, mahina yan. Yo! Tangina, bata daw ako ni Sinyo. Tangina neto, Boplax. Anong ginagawa mo dito? Di ba bata ka ni Onax? Tanginan to. Tapos sumisip-sip pa kay Sir Arik. Pwes, boss. Sumisip-sip siya sa'yo. Dagdagan mo tape na. 2 pesos. Yo! Tangina, ba't ganyan amoy mo? Nag-spray ka ba ng Baygon? Gawain yan, pagtapos mag-jackal, magbabasa yan ng Bible. Nag-post to sa Facebook, mahal na mahal kita babe, mula ulo hanggang bewang. Naka ng par, mula ulo hanggang bewang, puta, manananggal. Kung saan-saan sila nagsisex, sa buhanginan, sa talahiban, kasi nga active nga to. Kahit tong ethics mo may semento, hindi siya mareklamo. Natiis ka kahit paano, lap trip gago, tapos gamit nila proteksyon, plastic labo. Tapos nalaman ko pa yung rap name mo dati, Kurikong. Pag wala ito magawa, sasamahan yung pusa, tumambay sa bubong. Bossing! Ano na naman ito pinagkukuha mo yung itsura ang dusing? Sinama mo pa yung jowa mong bonjing na bonjing mo ka napulot sa crossing. Hindi sa'yo bagay Black Manila, dapat boys na clothing. Tangina mo, tsaka may clothing ka, di ba? Ba't di mo sinuot? Nahihiya ka nga ba, pre? Lagi niyang pinupost na sold out kahit walang bumibili. Naglabas ng 50 pieces last year, hanggang ngayon 50 pieces pa rin. Tas sasabihin mo sa akin, Repa, konti na, sinong gaganahan bumili sa damit mo na yung tela, kortina? At alam niyo paano ito napansin ni Arik? Kasi pabibo to sa Sokmed na to longest pa. Kada magpo-post si Enigma, naka-comment siya. Nung pinost ni boss yung baby niya, comment mo, apoy-apoy. Comment mo, apoy-apoy. Ulol, wag ka mag-pretend. Para magsisabog kayo, dat yung apoy, kay gasol mo isend. Napanood ko music video niyan. Yung tema pang mayaman. Pero yung pormahan nila doon, sa tema ang layo. Nung tinutukan sila ng cameraman sa paa, yung tsinelas may pako. Tapos nag-work siya sa Mitsubishi. Dami daw nilang customer, kaya medyo busy. Nakalagay sa bio, posisyon niya doon, Sales Executive Agent Staff. Tangina mo, di ako naniniwala. Ginagago mo ba ako? Agent, tas ano yan, grasa, mekaniko ka, no? Joker tong kaharap mo, baka di mo patanto. Ako pilyo sa ganto. Kung si Lil Strax, kulay putay, kulay biko naman to. Kala mo, hindi ko alam, no? Sunod-sunod yung paputok, pero hindi bulakan to. At kitang-kitang masubok at ilang libo lamang ko. Pero ilalayo ko to sa topic. Totalan dito naman to. Inad ako ng tatay niya sa Facebook, long hair, ba't di mo pa kalbo? Ako nag-iisa sa trono na may antigo na bangko. Papakitaan mo ko, di puta. Ito'y hindi ko pa anyo. Wag mo kong yayabangan na ginto ka. Alam ko kilo ng tanso. Tangina mo may kanta ako sa'yo. Si Don ay sindikato, sobrang tibay. Tignan nyo, may bike lane yung kilay. Si Casper, dinurog si Andros. Si Class G, winasak si Laxartis. Isa pa, si Casper, dinurog si Andros. Si Class G, winasak si Laxartis. Sinadya kong ulit-ulitin yung pare para makuha mensahe. Nakaka-pressure para sa akin, hirap maikampante. Basta,
Patunayan mo na kapag Motos versus Pulo kayo yung body bag lagi. Ay putang ina, commercial na, game! Okay, okay. Binalanse ni Killan yung atake sa round 2, no? Kumbaga yung atake ni Killan sa round 2 is katulad ng atake ni Don Rafael sa round 1. So ganun ko naman siya napanood, ganun ko naman siya inabsorb o narinig. Kumbaga round 1 ni Killan parang 3/4 doon is more on jokes eh. Then konti lang yung mga seryoso na linya niya, seryoso mga bara niya. Then pagdating sa round 2, balance 50-50 na yun, biglang 50-50. May seryoso yung atake, may jokes, tas balik na naman sa seryoso, then jokes na naman, tas bara, 'di ba? So balance si Killan sa round 2, pero still katulad ng kay Don Rafael na balance yung atake pero hindi niya nakuha yung pinaka peak or yung turning point para makuha niya yung yung pinaka momentum niya. Yun yung hinahanap ko eh. So sabi ko nga, parehas yung round 2 ni Killan sa round 1 ni Don Rafael, sobrang balance pero yung pinaka-momentum is hindi na nami-meet. So sayang, andun yung performance ni Don Rafael, andun yung performance ni Killan, no, pero medyo nakukulangan talaga ako. Di ko alam kung ano yung kulang. Siguro nasanay lang ako sa sulat ni Killan na may mga effective talaga. So siguro yun yung hinahanap ko. Di ko naman sinasabi na ineffective si Killan sa pagkakataon na to or sa gabi na to, pero alam ko may mas malakas pa na Killan eh. So ayun siguro, no. Ayun siguro yung hinahanap ko. Yung laban niya kay Atoms ata yun. Sa Motus. Kay Atoms ba? Hindi ko na maalala kung kay Atoms yun eh. Basta ayun, ang lakas ni Killan doon. Sa akin na sobra. Alam mo yung kahit may more on joke siya doon, pero tatawa ka talaga sa mga niya. Yun lang naman. So lang, sobrang minimal lang yung napansin ko, pero yun, ineffective pa. I mean, kulang pa sa effectivity yung binabato ni Killan sa first 2 rounds. Okay, so pakinggan natin si Don Rafael dito. Baka sa akin, hirap maikampante, basta patunayan mo na kapag Motos versus Pulo kayo yung body bag lagi. Ay putang ina, commercial na, game! Nung 1 minute, sabi niya kay Dave Denver, yang kurso mong pulis, tigil-tigilan mo yan. Bakit mo pinipigilan sa kurso niyang pulis? Para kang gago. Hayaan mo siya mag-aral, baka gusto maging criminology ng tao. Kursong pulis baliktad eh, no? Kaya pala nung laban yun ni C9, kahit Kimera na yung pronunciation niya sa Chimera, natalo ka pa. Oo, sa tindero ng Paris na kawawa. Nagmistulang kwento na pambata, kabutihan na naeg nung namatay tong engkanto sa diwata. Tas nung laban yun ni Slack, porket kalbo siya, nilahit mong squid ball, ihugis stadium ka. Inggit ka lang paano value nun 250 isa, ikaw 3-5. Tanginan to, ayaw pasapaw sa mga street food. Ano gusto mo? Ikaw lang madumi? Gusto mo, ikaw lang madumi? Masyadong inggit, sir. Pues kung galit ka sa mga nagkakariton, banggain mo gamit yung tatay mong nasa wheelchair. Ang gago. Oo, tatay mo baldado, idol niya si Stephen Hawking, magkadikit balikat at panga. Ay, gago. Magkadikit balikat at panga. Tas gusto mo sa nanay mo, lagi pang naka-braids, nagkikimotherapy na nga. Oo, baldado ng mga magulang. Kaya di sila mapigilan sa relasyon nila nung pinsan niyang babae. Malilibog talaga. Paano yan pag nagkaanak kayo? Tatay ka na, tito ka pa? Kasi ayaw pa nila ng dog style kasi never turn your back on your family daw. Dapat dyan sinesensored. Eh di pag naging ninuno kayo, ang tawag sa inyo, incestors. Incestor, pero okay. Pero kasi magkatrabaho kayo sa talyer ng tito nyo. Tagabantay yun ng pyesa, tas mekaniko tong buwisit na to. Nagjowa-jowa ka ng katrabaho, alam mong family business nyo yun? Sa dami na nagpapagawa sa talyer nyo, babae pa naisipan mo kalikutin, mamen. Putang ina ka, habang gumagawa ka ng kambyo, kumakambyo ka rin. Pag
Pag nagsisex kayo, imbis na lubricant, gear oil yung ginagamit nyo. Gago. Kundi pa dahil sa mga motor na nasisira, wala kayong relasyon na mabubuo. Pero ang totoo, nagustuhan ka lang nun dahil sa bungi mo. Kasi mukha ka daw violet na Stitch. O kundi dahil Gago. sa ngipin, yung may blank space, hindi mapapasa kanya si Taylor Swift. Pero awkward na ba? Kasi yung paksa ko sensitive. Baka nakakalimutan mong incest yan na umiikot sa pamilya kaya mananatiling relative. Pero change topic. Bakit pag nagmumulti ka walang meaning, tol saklap? Yung multi mo ba parang itsura mo ginawa ng on the spot? Gawin mo naman pambalyahan. Yung malarod man lang, hindi yung pag nagmumulti ka ang katunog mo si Donald Duck. Bobo yung banat mong multi-rejected, palaging defective, hindi tata. More on bahala na technique ang gamit ng lecheng panira sa lente, ito'y Kodak na basag. Kotong to habang yung face niya na edgy sa stage tayo waiting lumagapak. Combo ko parang si Jin lang sa Tekken, matik madededs nung kazuyang tumapat. Holo to bata, pilit na pilit, yung bit-bit-bibitin sa content, kutsak, bagsak. Solo mukha na ng ending niya pwedeng eksenang libeng, si Saitama sumapa. Todong tugmang may diin ang sinet, pag dinig niya may eardrum nito, basag. Oo, yung bala pagbuelta, bebeng at rekta sa tenga ni Donald Trump. Oo, sa tenga ni Donald Trump. Pero masasaklolohan ng bodyguard kaya hanggat maaari magtago ka na, bitch. Dahil wala kang kawala pag ang nakahuli sa'yo ay tapos ng kurso na pulis. Okay. So, slight edge. Siguro, so ito na, ano natin, balik muna tayo sa ina-explain ko or sinasabi ko sa inyo kanina, na ito yung Don Rafael na sinasabi ko sa inyo na more on seryoso na bara, technical, tsaka mga ano talaga. Yun, mga seryoso, technical talaga na mga na linya or mga punchlines. So, ito yung sinasabi ko sa inyo sa round 1 pa lang. Sa round 1 kasi ni Don Rafael, di ba, balance. Which is, sabi ko, hindi niya totally nakuha yung pinaka-momentum niya dahil, binalanse nga niya yung atake niya. Which is, sabi ko, hindi, ito yung masyadong typical na Don Rafael kasi more on bars talaga, more on seryoso or mga teknikalan yung dala rin ni Don Rafael. And round 2 yun yung nagpakita, no, ganong Rafael yung nagpakita sa round 2 and slight edge kasi naging style clash na naman yung round 2 nila, 'di ba? Kung yung round 1 more on entertainment, comedy, joke si Killan, then yung round 1 din ni Don Rafael is umikot sa pagiging well-rounded niya. Pinakita niya na well-rounded siya na MC, pinatunayan niya na well-rounded siya na MC. Pagdating sa round 2, si Killan naman yung nag-mix ng styles, and sabi ko, 'di ba, yung 1 ni Don Rafael tsaka yung 2 ni Killan is magkaparehas. Then magkaparehas ng atake, no, na 50-50, may jokes, may seryoso, may technical, 'di ba? Then kay Don Rafael naman sa round 2, 3/4 naman doon is kung ano yung style ni Don Rafael, no, na more on technicals, punchlines, haymakers. Ayun, nag-flow pa siya, nag-multi pa siya, 'di ba? So sa performance, ito yung malakas na Don Rafael. Ito yung style ni Don Rafael, no. Hindi ito yung totoong style. I mean, yung pinakita niya sa round 1, ano yun, para sa akin, tinatry niya pa lang yung ganong, I don't know, para sa akin lang naman. Kasi, sabi ko nga sa inyo, ilang beses natin na-review si Don Rafael, and para sa akin, mas effective kasi si Don Rafael sa ganitong style, yung pinakita niya sa round 2. Compare kapag nagjo-joke siya. Pero hindi ko naman sinasabing awkward or mahina yung mga jokes or mga comedy na binibitawan niya. Mas effective lang talaga siya kapag ganito yung pinakita niyang style. 'Di ba? So, ayun, round 2, bibigay ko yun sa kanya slight, no? Sobrang dikit. Siguro ang nagpanalo lang kay Don Rafael dito, kaya mas pinili ko siya or mas nagustuhan ko yung performance niya is yung multis, yung flow, yun lang siguro, no? Pero sa performance, sa performance, sa sulat, masabi ko na
nag-uunahan pa rin eh. Hindi pa rin totally nakukuha. Hindi pa rin nila totally nakukuha yung pinaka-momentum ng performance nila or ng peak ng performance nila. Pero sa round 2, ibibigay ko yun kay Don Rafael sa sobrang dikit na score. So, it's a 10-9 in favor of Don Rafael. So, sa round 1, ano yun, parehas na... Ay, mali tayo ng score. So, sa round 1, parehas binigyan ko ng 8 puntos. Kasi para sa akin, yun nga, na-explain ko na yun. Pagdating naman sa round 2, it's a 9-8 in favor of Don Rafael. So, hindi ko pa ibibigyan ng perfect 10 si Don Rafael. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, hindi pa nila nakukuha yung pinaka-momentum nila or yung pinaka-peak ng performance nila. Nakuha lang ni Don Rafael yung boto ko dahil siguro mas lumamang si Don Rafael dun sa pagpapakita niya ng flow at multis, which is hindi nagawa ni Killian kanina sa both 2 rounds, 'di ba? So yun lang, ganun lang kasimple. Don Rafael ako sa round 2. I think hindi naman siya ganun kalinaw, pero I mean, baka ma-misinterpret nyo, no? Ganito na lang, mali yung word eh. Baka ma-misinterpret nyo. Baka kasi isipin nyo na sobrang layo ng agwat ng Don Rafael and Killian sa round 2, pero no, sobrang dikit nun, sobrang crucial nun. Kumbaga, kung hindi pinakita ni Don Rafael yung flow at multis doon, baka itabla ko ulit yung round 2, pero mas nakita ko kasi na mas naging creative si Don Rafael sa round 2 compare sa round 1 niya, kaya bibigay ko yun kay Don Rafael. So ayun, 9-8 Don Rafael. So 17-16, 1 tabla, 2 Don Rafael. So round 3, pakinggan natin. Ahuli sa'yo ay tapos ng kurso na pulis. Palakpakan natin! Pakinggan natin! Tangina, ang galing naman ng contestant number 1. Ang galing mo, no? Tangina, tinitira niya yung bungi ko. Walang kwenta na sulatan. Isa lang may ibig sabihin yan. Diyan mo lang ako nabutasan. Di ba, SK Kagawad ka? SK Kagawad siya. Alam ko, gago ka men. Pustahan tayo sa tarpaulin, nakaganto ka din. Pati logo ng flip top, lalagay sa tarpaulin para makahakot ng boto. Paalala ko lang, si Anigma, di pa sure kung tutuloy-tuloy kayo dito. O nasa na yung nagsabing, guess what? Parating pa lang kami. Nasa na? Puta, papuntahin nyo nga dito. Pakating pa lang kayo. Ano kayo, superhero? Tsaka kung kayo man yung tinutukoy na pakating, puta ang wakma men. Panay panggap, walang ambag, lakas magmagaling. Panay lampat, panay satsat, lahat walang dating. Ang masaklap, mga palpak, mga pangkat na rin. Di maitago yung inggit kahit anong gawin. Kasi kami may movement na kayo na stuck pa din. Hip-hop heads, mga old god, Anigma, ultimo yung share na nyo, nakatutok nga rin. Para mongheng nagdarasal, ganun sila mag-focus sa amin. Pinalaki kayong malambot. Andito ka... Parang mongheng nagdarasal, ganun sila nakafocus sa amin. First line ni Killian na masasabi kong quotable. Ayos yun, ganda nun. Mga old god, Anigma, ultimo yung share na nyo, nakatutok nga rin. Para mongheng nagdarasal, ganun sila mag-focus sa amin. Pinalaki kayong malambot. Andito ka sa flip top kung saan pwedeng madamay lahat. Ba't sumasali ka pa rin? Sa inyo walang damayan, dito damay, pati lolo mong tumatay sa bangin. Yung tatay mo saksi ni Jehovah, ang lakas ng katok, gagong-gago. Yung tatay mo saksi ni Jehovah, ang lakas ng katok, gagong-gago. Sisigaw-sigawan ko yun at sasabihin hindi ikaw ang saksi. Si Arnold Clavio. Okay? Ano? Idadamay mo mahal ko sa buhay? Battle rap to, para sa akin wala lang yun. Basta dudukaan ko yung tito mong bulag, sasabihin ko, umaambon. Ano? Okay, etong linya na to, to be honest, hindi ko siya totally alam eh. Pero sabi ko nga, diba, ilan kami nanood dyan. So, sabi nung kasama ko is, galing doon sa Facebook yon. So, medyo... Tapos pinakita niya pa sa akin. No, pinakita niya pa sa akin na ito galing sa Facebook. Pinakita niya sa akin. So medyo ang daming nag-react. So siguro
Di nila di nila alam na galing sa Facebook yun. Pero yung pinakita sa akin nung kasama ko na ito yung linya na yun. So, medyo nabawasan din ng impact nun sa akin. Kaya yun. Kaya baka sasabihin nyo, hindi ako nag-react dito. Ito yung dahilan kung ba't hindi na ako nag-react. Kasi, nalaman ko nga na galing rin sa Facebook yung, yung linya na yun. So, ayun. Ay, battle rap to, para sa akin wala lang yun. Basta dudukaan ko yung tito mong bulag, sasabihin ko, umaambon. Ano, generic? Hindi rekta? Maling angulo ba, men? Well, oo, pero kamag-anak mo yon, apektado ka pa din. Imposible kang manalo. Mga tanga na balak siraan ko, sige kahit itodo pa yan. Butas yung ulo na parang bumangga ka sa toko ng todo si Bobo Timang. Anong pakiramdam, nakakap mo ko? Kala mo mahina? Niloko ka lang. Para ka nag-apply sa Japan, tas Ilonggo alam. Siniyabangan pa ako niyan. Yung style neto ni Kilan, halo-halo lang naman. Paning bato, walang yaka? Paano naging halo-halo? May nakita ka bang saging, sagot, tsaka nata? Sa isang music video niyan, daming perang piniflex. Talagang tumpukan tol, galing. Pero pag nagiinuman, tangina, yung pulutan niyan, asin. Gogo. Yung pulutan niyan. Pero pag nagiinuman, tangina, yung pulutan niyan, asin. Tapos iyayabang mo na 14-0 ka sa inyo. Wala naman nakalagay na record sa video nyo, huli cam? Real talk, yung malalakas sa inyo, sa amin, rookie lang. Madami kang panalo. Mga tanga naman ang mga nakalaban mo. Hilig magmataas, dumagdag pa si pangit. Gusto mo makaangat sa amin? Umakyat ka sa langit. Dati tinanong ako neto kung pwede daw ako kalaban. Tangina neto, pabida. Inisip ko, wala naman ako masamang ginawa sa'yo Tsaka kilala ba kita? Tapos sasabihin mo kahit malinis na performance lang, di mo mahabol panalo. Tangina neto, tangina. Ngayon ako magtatanong tanga. Anong pakiramdam na malinis performance ko ngayon, tas tinalo pa kita? Okay. Strongest round ni Kilan. Yun lang yung masasabi ko. Strongest round ni Kilan. Sobrang ganda nung pinakita niya performance. And I think may rama si Don Rafael makuha yung round 3. Strongest round ni Don Rafael, strongest round ni Kilan to, kahit sa kung titignan natin yung performance din ni Don Rafael sa first 2 rounds, mas malakas pa rin si Kilan. Balance, then isang quotable line, yung parang nagdadasal na monghe, ganun sila nakafocus sa amin. Puch. Ewan ko kung ako kasi na-appreciate ko yung linya na yon at sobrang tindi ng linya na yon, no? I don't know kung ganun din yung naramdaman nyo doon, pero hindi ko yun ipopos, hindi ko yun uulitin kung hindi siya ganun ka lakas para sa akin. Maintindihan ko na masisimplihan kayo doon. Yes, sobrang simple nun, pero yung atake kasi nun, yung simile kasi na yon, matindi yung dating sa akin nun. Kaya lakas nun. And hindi lang yun, no? Kilan's performance superb, no? Jokes mas effective din, pero sabi ko nga yung pinakamalakas niya na jokes dito, yung duduraan, sasabihin mo maambons, di ko na masyado siyang iniskoran kasi nga pinakita sa akin ng tropa ko na galing nga doon sa Facebook yun. So parang ko siya, hindi ko naman siya niles, parang inas-is ko lang siya, di ko na iniskoran. Pero kahit tanggalin natin yung linya na yun, o yung joke na yun, strongest round pa rin ni Kilan yun. So, ayun. Let's see kung paano tatapatan ni Don Rafael yung ganong performance, pero yun talaga yung pinakamalakas na performance ni Kilan. Yun yung pinakamalakas na round ni Kilan sa battle na to. So, kailangan tapatan ni Don Rafael yun. Kaya, game. Siya na pumuna sa mga linya niyang generic kasi alam niya magiging victim siya. Tangina, hindi pa tapos yung round, may defense mechanism na. Tapos, halo, nata, kung ano-ano pinagsasasabi, ang pangit ng Yumbara. Talagang walang halo kung nandito yung pala. Galing, no? Sino dito nagsasabing flip top pa din kaysa PSP? Pero speaking of PSP, gustong-gusto bumatel doon itong gago. Pre, hindi porket nakapasok yung chow-chow ni Diyos, pwede na lahat ng klase ng hayop.
Larong-laro sa PSP, parang pinsang mongoloid na mabaho. Baka nakakalimutan mong gasol si Phoebus, di nila kailangan ng panggatong. Pero alam nyo ba, pangalan ng grupo ko? Mantra! Pangalan ng grupo niya? Tabing Lawa. Ano kayo, mga syokoy? Nung nagtawag ba si GL lang kaya sumabay sa current, ganito yung tinutukoy. Kasi dala ng mantra pag may battle, matitinik na taludtod. Dala ng Tabing Lawa pag may battle, matitinik na galunggong. Tas inaya mo pa daw tropa mo mag-hook. Akala niya magkukoros, yun pala, mangingisda. Unang daong nila sa Marikina, akala bangko yung river banks. Gogo. Putang ina, payag ka nun, bangkang-bangka ka sa kwentuhan, pero hugis ng mukha mo, angkla. Sa Tabing Lawa ka lang nakakalubog. Paano? Nabubutas mo lahat ng inflatable pool nung bata. Pero speaking of bangka, sa sobrang sugarol, pati wheelchair ng tatay niya, tinataya nitong tukmol. Pero congrats, dahil sa sugal, nakabili ka ng bike. Dating nakamotor. Tangina, dahil sa sugal, pati magulang. Okay, nabasa ko na rin yun sa Facebook, no? Yung dating nakabike, ay dating nakamotor, nakabili ng bike. Dating nakamotor. So ayun. Marami yun eh, no? Nakabili ng Montero, dating nakaganito. Eh alam mo yun, yung akala mo upgrade na, pero pag nabasa mo yung next na linya is ano pala, degrade pala yun, no? So ganun. Ganun lang yun. Parang nauso yung scatter rin, yung yung mga sugal, yung mga field win, yun ata yun, yung time na sumikat yun, yung kumbaga dating naglalakad, ngayon ano ba yung mga, marami pa eh, no? Nakabili ng bike dahil doon sa sugal na sasabihin or ano, tapos biglang pangalan, halimbawa sabi natin ganito, nakabili ng bike dahil sa field win, sabi natin ganon, tapos nakalagay doon Kilan, dating may motor, parang ganon. Yun lang yung tas ayun, vice versa, no? Marami pa, nakabili ng sasakyan, nakabili ng ganito, tas ano pala, akala mo upgraded version dahil nanalo nga sa sugal, pero ano pala, degraded pala. So yun lang. Dating nakamotor. Tangina, dahil sa sugal, pati magulang, gugulangan. Ginaslight mo pang magiging close na kayo porket paliit ng paliit yung inuupahan. Ganito yung tipong kahit pandesal lang, basta tigdodos, ipupulutan. Nung sinabi sa'yo ng ex mong leave me alone, iniwanan mo ng utang. Leave me alone. Ganyan na yung sitwasyon mo, matapobre ka pa kapag may battle. Tangina mo, short hair na tado. Eh sa sobrang liit nga ng kanyang sahod, ang covered lang ng HMO niyan, trangkaso. Sanay kayong walang kuryente, pinapanood mo sa TV, sarili mong refleksyon. Sanay ring walang tubig, di makaligo ng maayos pag di lumalakas ambon. Kinengkoy na malala, di mo na ako makikitang pumreno, tanga. Kung gusto mo maglabas ng galit, dun ka sa nanay mong nagkikimo, kutong-kutongan mo siya. Gago. Tinapunan ng mga one-liner, yung mga multi-mong generic, boy. Tapos mas witty pa mga jokes, kaya pagdating sa crowd, mas effective, boy. Yung tatay mo na stroke, sana bukas maging epileptic, boy. Di ka marunong mag-scheme, kaya compared sa akin, masyado kang basic, boy. Ano? Nauubusan ba ng rhymes? Kaya paulit-ulit yung boy? Di yan lack of bar. Inulit-ulit ko yung boy para alam ni Lipcram kung sino yung tunay na God of War. Kaya kung yung sigagrupo kung parating pa lang kami, tinatawan-tawanan nyo gago, guess what? Ako yung bagong hadlang na di nyo na malayang nakapasok. Galing pang San Juan, kahit madalas may basaan sa amin yung apoy ko mananatili yung blaze. Ikaw naman di mo na kailangan ng judge kung yung judgment ang galing na mismo sa God from the city of saints. Putang inang hirap naman nun. Strongest round ni Kilan yung round 3. And before tayo mag-proceed kay Don Rafael, sabi ko kailangan ni Don Rafael tumbasan yung performance ni Kilan.
Pareha silang shit. Hindi, 'di ba? Kay Killian yung round 3. I can't explain ano yung lack or kulang sa performance ni Don Rafael, pero malakas yung Don Rafael sa round 3, pero I think Killian have the best round. Mahirap yung round 3. To be honest, nagdadalawang isip ako kung itatabla ko yung round 3, pero mas malinaw, mas klaro sa akin na ibibigay ko yun kay Killian. Strongest round ni Killian yun, no doubt, man, no doubt. Hindi ko alam paano ko i-explain yung round 3 ni Don Rafael, pero ang dami niyang mga flat moments. Kumbaga, naka-set up na siya, may punchline na siya, pero hindi effective. So, ang gagawin niya, magse-set up ulit, set up ulit, punch ulit, tapos ineffective ulit. Then set up, punchline, papasok. Set up, susuntok ulit, papasok ulit, or tentative or optional pa kung ma-recognize or madadigest pa ng crowd. So, ayun yung masasabi ko sa round 3 ni Don Rafael. Pero, either way, malakas yung round 3 ni Don Rafael. Personally, kung paano ko siya napanood. Pero, I think, ang daming butas, no? Unlike kay Killian sa round 3 na solido, no? Although, may linya nga na yung ambon, 'di ba? Yung ambon, something, linya na yun. Dinisregard ko na yun Hindi ko siya pinuntusan. As in, flat na lang siya para sa akin. Pero, kahit na finlat ko yung pinakamalakas na linya na yun, I think, Killian deserve this round So, 10 points for Killian sa round 3. Although, nagmukhang rebat yung round 3 ni Don Rafael about dun sa guess what, parating pa lang kami. Pero, hindi niya na-defend ng maayos 'di ba? Hindi niya kasama sa sulat ni Don Rafael yung guess what, parating pa lang kami. Tapos then sa round 3 naman ni Killian, may linya rin na ganun. So, nagmukha siyang rebuttal, pero hindi naging convincing kung paano dineliver ni Don Rafael yung linya na yun. Kaya hindi siya nagmukhang ganong kalakas na rebat. Siguro, kung mas na-spit ni Don Rafael yun ng mas malakas, siguro mabubura talaga yung round 3 ni Killian Pero I think dun siya nagkulang, no? Sa delivery, sa performance, sa mga flat moments. Dun lumaylay yung performance ni Don Rafael at dun humatak talaga ng malalim, no? So yun lang. And I think hirap, no? Mahirap, real talk, mahirap. So, it's a 9 points for Don Rafael, then 10 points for Killian. So, 2 and 3 ni Don Rafael para sa akin parehas Hindi ko nakitaan si Don Rafael dito na nakuha niya yung pinaka-momentum niya. No, I don't see it. I don't saw it, no. Unlike sa mga past performances ni Don Rafael na umpisa pa lang nakuha na kagad niya yung momentum niya, pasok na kagad yung mga punchlines, mga punches. Pero sa pagkakataon na to, medyo nakulangan ako. Siguro naip lang ako nung live kasi syempre mas ramdam mo yung mga punches, yung mga punchlines na bumabaon talaga. Pero sa pagkakataon na to sa replay, I think maraming angles maraming angles na ginamit si Don Rafael na hindi effective kay Killian. Marami siyang delivery na hindi na-absorb ng crowd. Marami siyang setups na hindi tumatama. Marami siyang punchlines na hindi tumatama. So, ganun. No? Punto, bars, andoon. No? Nandoon yung sa performance ni Don Rafael. Hindi man siya totally tumatama, pero andun pa rin yung suntok 'di ba? So, 'yun. Tabla sa round 1, round 2 Don Rafael, round 3
Kilan. So, 8, 9, 9. 9 points ang ibibigay ko kay Don Rafael. So, 18, that's 26. That's 26 for Don Rafael. Kasi, yun nga, 8, 9, and 9. Tama? So, 18, 26. Tama, 26 points for Don Rafael. Then, kay Kilan, merong 8. Merong 8. 16 plus 10, that's 26 din. Fuck up. It's a tie. Round 1 tabla, round 2 Don Rafael, round 3 Kilan. So it's a tie. Tie sa all 3 rounds, tie din sa per round. Yawa. Hirap mag-decide sa ganitong klaseng battle. Pero I think meron naman na akong nakikita or napupusuan na iboto. And yes, taliwas kung sino yung binoto ko ng live. I'll go with Kilan sa battle na to. So sa live nga binoto ko si Don Rafael dahil siguro mas ramdam ko yung punchlines, mas ramdam ko yung mga setups. Pero in terms of performance, sa kulit, sa presence, Kilan tayo doon. Tsaka si Don Rafael sa overall performance niya, may mga dead air, may mga flat moments. Masasabi ko na hindi rin naman ganun ka perfect yung rounds ni Kilan, pero sa dami ng mga dead air, siguro mas marami yung kay Don Rafael, 'di ba? Si Kilan kasi may mga dead air siya, hindi ko naman sinasabi na wala. May mga dead air siya, may mga flat moments siya, pero nare-recover niya kaagad kasi joker siya, 'di ba? Nare-recover niya yung true jokes. No, kumbaga flat moments siya sa part na to. Pagdating sa part na ganito is mare-recover niya yung flat moment na pinanggalingan niya kasi nga pumapalo yung mga jokes niya, pumapasok yung mga jokes na. Unlike kay Don Rafael na pag may flat moments, binabawi niya sa mga malalakas na punchlines, which is at some point hindi rin ganun kalakas yung impact nun kasi nga hindi naging maayos yung yung pinanggalingan niyang lines. So naintindihan nyo? Sana naintindihan nyo, ha? Pero yun, overall performance, I'll go with Kilan. So tabla yung tabla yung vote natin sa 26 all, pati sa rounds, tabla 1, tabla 2, Don Rafael 3, Kilan. So, yun. Kilan sa overall performance. So, judges tayo. 11, Don Rafael versus Kilan. Mag-iayos po ang beses para sa kanilang pareho. At ang boto ng hurado, 4-1, mag-ingay para kay Kilan. Shoutouts pa rin. Shoutout muna sa Mang Danis Pulutan, sa mga tropa ko sumama kay Brian De La Cruz, tapos sa mga Iluna Boys, sila. Kilan, congrats. Thank you pare, thank you kay Don Rafael. Maraming salamat Flip Top. Salamat din kay Kuya Sight, Motos Battle League. Shoutout muna kay Kuya Killion, sa Aldrin Navarro, Dramaul House Boys by Northern Ireland, kay Kuya Fugs, sa kapatid ko kay Padjay, sa girlfriend ko, I love you, sa mama ko, I love you, sa Kuya Kut sa Italy, sa mga kasama niya, shoutout kay Austin Santiago, Ate Sai, Ace Brian, C-Cube, Gian Grantus, basta lahat na, lahat. Anthony Motos Body League, shoutout nga pala sa Hype Beat, sa old cards niya. Ayun si Rari. So, yun. Round 1 binigay ko kay Kilan. Mas effective yung mga jokes niya, tsaka kung paano niya pinapresent. Round 2 binigay ko kay Don Raf. At round 3 binigay ko kay Kilan. Kaya 2-1 para kay Kilan. Yo, asking nga pala, bali ang binoto ko si Kilan. Binigay ko sa kanya yung round 1 and 3. Malakas si Don Rafael nung binigay ko sa kanya yung 2. Medyo nakulangan na ako kasi hindi ganun masyadong yung impact nung kay Don Rafael. So si Kilan binoto ko rin, tsaka parang mahaba rin kasi yung baba ko tsaka parang kamukha ko siya parang ganun. Yun, kaya Kilan. Binoto ko yung Kilan, parehas malakas, parang mga hindi bago. Round 1 Kilan, round 2 Don Rafael, round 3 Kilan, okay. 2-1 Kilan. Round 1 malinaw na kay Kilan. Round 2 malinaw na kay Don Rafael. Kung sa punchline count pa lang, solid sila parehas. Tapos maganda, innovative din yung angles sila.
Pero round 3, para sa akin, maganda yung simula ni Don Rafael, pero medyo nawala na yung momentum bandang huli, habang si Killian, Patas. ayun, sunod-sunod, haymaker after haymaker pa rin. So, ayun, boto ko si Killian. Pogi daw. Ayun, Killian versus Don Rafael. Maganda yung palitan, parehas lang silang bully, no? First round para sa akin tabla. Second, Tabla. Sa round 3 ko na lang binase. Mas maraming epektibo at mas malinis para sa akin si Don Rafael. Binoto ko si Don Rafael. So si Manda pa yung naging kaparehas natin na boto sa round 1, tabla daw. Then round 3 daw is Don Rafael nga pala siya, no. So ayun. Wala tayong naging kaparehas na judgment, pero I think nasabi ko naman yung mga gusto ko sabihin sa battle na to. So yun lang, no? Saktong 1 hour yung natin, saktong 1 hour yung podcast na to, yung review natin sa battle na to. So I think that's it, no? Wala na akong extrang sasabihin pa, nasabi ko na lahat eh. So I think that's it, and we call it a day or we call it a night. So kita-kits tayo. 2x2 squared na po yung re-review natin right after this 901 up to 904 2x2 squared. So kita-kits tayo doon, mga kumag. Peace out.